while the living Logos is Christ and the written Logos is the Word of God, the Bible. The ultimate reward is found in Psalms 19:10 and 11. Ang pinakamatindi pala, kasi makita natin yung salita ng Diyos perfecto. Ito ano ang nagagawa sa atin, nagpapalinis sa ating kaluluwa, nagliligtas sa atin. Pero yung ultimate o yung pinakamalaking gantimpala nito ay mababasa sa Sintas sa ika-10 hanggang sa ika-11. At ito po ang sabi mga kapatid, more to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Higit raw dapat natin pitahin ang salita ng Diyos kesa sa ginto o sa inisawan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makasahan. Ito po ay gantimpala na. Pero ang pang binagdag, moreover, ito pakinggan nyo, by them is thy servant warned, in keeping of them, what then? In keeping of the word, there is great reward. In keeping of the word, there is great reward. Ay, hindi po yung makikinig ka lang, may reward ka na. O hindi, sumama naman ako sa church, o nakinig ako ng virtual. Kung hindi, keeping what? The word of the Lord. Only then can you have great reward. Palapakang po natin ang ating Lakas naman natin na pala. That a little Jewish boy was learning the alphabet. Alam niyo po mga kapatid, dito natin may tatatwa. Ito pong Biblia na to, may pinanggalingan. Hebrew, mga Jew, galing po sa kanila ang paniniwala ito. Kaya nga ang tawag, hindi lang po Christianity. Di ba? Ang tawag, Judeo-Christianity. Kasi galing po sa mga Jew ang ating bibig. Ang kanilang sistema, yung teacher nila dati nagtuturo ng bata ng alpabeto. Pagka natututo yung bata na sa kanyang tinuturo, binibigyan niya ng tinatawag na parang reward. At ito po ay yung parang nilalagay na matamis na pwedeng kainin ng bata bilang reward dahil natuto na sa tinuturo ng kanyang teacher. At ito po ay kinakain ng bata, binibilaan niya pagka siya ay tumatama dun sa tinuturo ng kanyang teacher. Ganun po yung sistema dati. At inalagay nila yung pagkain na yun sa slate. Sa Tagalog po ay tablero. Para siyang isang ladagyan na pwedeng doon mamain yung bata. So, yung bata, lalo siyang gusto mag-aral. Kasi may reward yung kanyang pag-aaral ng Jewish alphabet. At yan po yung naging batayan ng pagsulat ng sitas na to. Bakit mas minitihin pa raw natin yung salita ng Diyos kaysa ginto o kayamanan. Kasi yung salita ng Diyos, higit pa sa kayamanan pala, more sweeter than honey than the honeycomb. Ganun pala po yan mga kapatid. The psalmist look forward to his reward if he faithfully kept the law. Kung tayo pala susunod sa sinabi ng Panginoon, meron pong nakatago at nakahihintay na gantimpala. Nowadays, many are suspicious of introducing the reward motive. Meron pa nga nangangaral mga kapatid na sabihin niya na obliterate the joys of paradise. Huwag ka na mangaral tungkol sa langit at huwag ka rin mangaral tungkol sa init ng impyerno. At pahintulutan mo lang mga tao maniwala sa Lord. Pero hindi na po ganun ang totoo na sinabi ng Biblia. Bakit po palalagnawin ang sinabi ng Biblia? Pag sinabi ng Biblia may langit, yun ang ating pangangaral. May sinabi ang Panginoon na may impyerno, yun po
po ay papangaral natin para yung mga nakikinig, alam nila yung tama sa mali. At sila po ang pipili ng mainam sa pagbatay sa kabilang desisyon. Pero purihin ng Panginoon, hindi ka marisanay mo. Nandito ang banal na Espiritu para kay tulungan na ang desisyon mo ay may tama at sunod sa salita ng Diyos. Sa pag yan ginawa mo, meron kang malaking gantimpala. Mark 9:41, ang sabi dito, if someone give you a cup of drink in my name, that person will not lose his or her reward. Katuruan po yan. Gawin mo ng tama ang inuutos ng Lord, meron kang gantimpala. Of course, hindi ka sumunod, ano mangyayari sa akin lang gantimpala? Sumunod na lang tayo mga kapatid kasi yung kasulat dito, hindi mawawala ang iyong reward. Luke 6:22-23, when men hate you, reproach you because of me. Maraming tao ang nagalit at nagkakaroon ng inis sa inyo, sa atin, na mga mananampalataya dahil kay Kristo. Ano sabi rito? And cast you as evil. Biruin mo, ikaw na nga yung matuwid. Sasabihin ba, babalik ka rin ka pa ng sanlibutan? Ano raw ang kapalit? For the Son of Man's sake, dahil sa Panginoon, dinaganyan ka ng tao. Behold, great is your reward in heaven. Ganting kaya pa rin, sayang yung kapagay mo. Kung talagang ikaw ay pinipersecute sa ngalan ng Lord. Baka naman pinipersecute ka dahil mali yung ginawa mo sa trabaho. Hindi dahil sa Panginoon. Hindi mo pwedeng kunin itong sitas na to. Ito yung mga tao mga kapatid na sinusubukan hindi dahil sa kanilang personal, kundi sa kanilang pananampalataya. Pag sila'y nagwagi dito, sabi, mayroon silang gantimpala. Hindi mawawala. Luke 6:33-35, napakarami. Sabi dito, love your enemies. Uy, mahalin ko natin ating katunggaling kaaway. Great is your reward in heaven. Talaga ang reward system ng Lord malinaw. Biblical po yan. Kaya mga kapatid, dito sa ating sitas na napakinggan kanina, what do we get along with the ultimate reward? Ano pa ang kasama? So, ang malinaw mga kapatid, ang ultimate reward, kaligtasan. Maligtas ang iyong kaluluwa. Kasi pag sinabing kaligtasan, pwede mong sinasabing intrinsic o extrinsic. Anong reward na gusto mo? Kasi iba-iba ang tao, iba-iba yung gusto na gantimpala. Para sa kanila, mayaman sila pero hindi pa yung talagang gantimpala gusto nila. Gusto nila yung fulfillment. Gusto nila satisfaction. Gusto nila yung maabot nila yung kanilang panaginip. Intrinsic po yun. Rewards. Yung extrinsic, rewards rin. Pero panlabas yung bonus, material, sasakyan, bahay, extrinsic po yun. Pero, doon sa dulo, at pinakamatalino talaga sa salita ng Diyos, ang great reward, kapayapaan pa rin ng kaluluwa pa rin. Kaligtasan ng kaluluwa sa tulong ng ating pagpapaligtas na si Kristo na natin. Kaligtasan! Kaya hindi dapat tayo nagugutan, kapagpaliban. First time mo nakapunta pero hindi mo katotohanan, yakapin mo na agad, tanggapin mo na agad yan. Totoo kasi. Ano sabi ng salita ng Diyos? Patunay ng kanyang salita. The Lord God is perfect. The law of the Lord is perfect.
meaning trustworthy, infallible, dependable. Wala ka nang dapat pagdudahan. Pero dahil kami naniniwalaan. Pero ano pa pong kasabay dito sa ultimate reward? Number 1 is the reward of experience. Kapag ikaw, mga kapatid, nasa Panginoon ka na sumusunod ka sa kanyang salita, meron pa pong bonus. Una po yung reward ng tinatawag experience. Mararanasan natin ang kanyang salita. Kaya kahit minsan mga kapatid, mapanauhin natin sa nasabi ng mga tao, ito masyado ng mga overacting. Hindi ko kami nag-overacting. Pinupuri lang talaga namin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng Bible, marami ng ulang, marami ng kasalanan na mayroon siya mahal. For those who are forgiven much, you love much. Totoo. Mahal mo ang Diyos kasi napakaraming kasalanan siya tinatawag sa atin. Kaya utang na loob at yung pagmamahal natin sa kanya ganun-ganun naman. Subukan na kayo, maranasan ninyo. Kasama po yung sa nagkipala. Yung maranasan nyo na totoo talaga ang salita ng Diyos. Kaya na maranasan ninyo. Hindi yung nangyari ba sa'yo? Nangyari sa'yo? Maganda nangyari sa kanila, kaya ganan ikaw mismo maranasan mo na totoo ang Panginoon. Totoo ang kanyang salita. Maranasan mo na ang kanyang salita. At maranasan mo na. Kaya kung tatatayin dito, may masasabi ka. Dahil naranasan mo siya ang kanyang salita. The man who is disciplined, devoted, and dedicated lives well as a joy that the slack living never bring. Iba po mga kapatid, yung hindi sumusunod sa Lord, yung bumabaliktad sa salita ng Diyos, wala siyang kapayapaan, magulong buhay niya. May bisyo siya. At sinabi ng Panginoon, isa lang ang maging asawa, sa iyo ay napakarami na kinakasama ka pang bago. Meron pa ako ng kasa, meron pong ang sanlibutan, pasama ng pasama. At meron po silang pagsasama ngayon, hindi na po mag-asawa tawag. Ang tawag ay polycule. 20 mahigit na mga mag-asawa, lahat sila po mag-asawa. Ganun na po kagulo ang mundo ngayon. Ayaw nila magpasabog sa patuwa ng Lord. Ayaw nila tanggapin ang Panginoon gumawa ng dalawang uri ng tao, lalaki at babae. Kaya yung pag-aasawa, ginaguli nila. 20 katao, magkalahalo-halo, puro sila mag-asawa. Kamaryo, nakukuha mo yung ginagawa ng tao. Samantala sa panahon namin, wala po ganyan. Panahon natin, mga kapatid, pero umabot tayo sa panahon namin ganyan na rin. Ano mo masasabi ang tama sa mali kung hindi ka pumili sa tama? Pwede mo okay ba lang? Wala, lahat kaibigan. Kahit mali, kahit tama, okay lang. Problema. Church, ano pa ang bonus on top of the big reward that we will have in heaven? Not just experience, but also renewed strength. Ang strength nawawala. Ang battery ng kapatid ng cellphone nawawala, di ba? Mamaya konti, fully charge, mamaya konti, wala na. 15% na lang, sinasabi sa'yo, mag-charge ka na dapat kasi wala na akong power. Tayo rin mga kapatid, nangihina tayo. Buong araw na trabaho, pagdating sa bahay, siyempre, pagod na. Pero ang kagandahan dito, binibigyan tayo ng lakas ng Panginoon through His Spirit. At enlightenment. The reward of hard study is the ability to move to higher and harder study. Pag tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, nakikinig tayo ng mensahe, pataas ng pataas ang antas.
At kung pahirap na ng pahirap yung matututunan mo, mas mahirap yung masusolve ng problema. Kasi kung may skala at tumataas at lumayabo, ang salita ng Diyos na ating natatanggap. Sa mga tuwid, meron tayong reinforcement sa ating kalakasan, moving to greater demands. So that day, you spoke as a child because you are new in the Lord. But when you become a man or a mature person, you became mature in the presence of God. Keeping the law is ever to be moving to new horizon. Kailangan ng pagsusunod natin sa Lord, tayo ay lumalago, hindi pa urong. It is the life that is on the move. Exciting po ang buhay ng mananampalataya. Hindi siya yung parang palagi kang pagod, kundi malagi kang malakas sa tulong ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Pangatlo, reward of belief. Naniniwala ko na maginhawa kayo natanggap dahil kayo yung punta sa tahanan ng Panginoon. Nung ikay sumamba sa Lord, naluha ka, pero hindi ka naluha dahil ikay malungkot na malungkot, kundi naluha ka sa kabutihan ng Panginoon. Napapuri ka dahil naranasan mo na yung faithfulness na katakatan ng Lord. Kaya kung ikay napuri, natural kang sumasamba sa Panginoon at papasalamat sa Kanya. Meron ka din hawa. Kanina mabigat kami pangangatawan, pero nandiyan ang kaluwagan kapag ikaw ay nasa salita ng ating Panginoon, sumusunod ka. From being protected, from taking the wrong way, to know the right way is at least the first step of taking it. Nakuha mo sinabi ko. Nasave ka sa maling daan. Kasi dito ka na dinadala ng Panginoon sa tama. So dahil kita lang na sa tama, alam mo na yung mali. Diba? So, ginhawa ko yun. You don't have to suffer unnecessary heartaches. Alam mo na gano'n ang mangyayari sa tao na hindi sumusunod sa Lord, heartaches. Umiiyak siya ng dugo. Kahit gusto niya umiyak, wala na siya maiyak dahil naubos na. Gusto mo ba gumaya dun sa kanyang experience? Kaya sumunod na lang tayo sa Panginoon. Because the law makes possible right decision for the man who knows it and determined to keep it. Kung determinado ka sumunod kay Lord, ang balik mo maganda, hindi ka maliligaw, secured ka. Magahan, maginhawa ang iyong Panginoon. Hindi yung parang nakasaklog sa iyo yung mundo. Parang daladala mo mundo, hindi dapat doon. Sumunod ka sa Lord, magugulat ka, napakagaan ng buhay. Malinis na konsensya. Napakaganda niyan, mga kapatid. Sabi po ni Dickens, pointed out long ago, once you do a wrong thing, the whole world becomes your enemy. Ano nangyari yun? Nagagawa ka ng mali, tapos lahat ng tao. Ang ibig niyang sabihin doon, yung konsensya mo, siya yung nagsasalita sa iyo kung ginawa kang mali. Kaya akala mo, yung tao na hindi naman alam yung ginawa mong mali, akala mo, alam. Pero natatakot ka lang para sa sarili mo, konsensya. Yun ang ibig sabihin mo sinabi ni Epicurus. Naging kaaway mo lahat. Hindi naman kaaway talaga. Nasa loob mo. Ang nagwibika, makita mo yung mga tao, may alam sa ginawa mong Panginoon. Pero konsensya mo lang naman. Nasasama. Pero pagka ikaw, sumunod ka sa salita ng Diyos, ninais mo ang salita ng Diyos, sabi dito, hallelujah,
clear conscience. At ang sabi ng friends, ang unang malambot ang mayroong isang malinis na konsensya. Ako po mga kapatid, medyo na 16 na po ako. Dati nahimik ako matulog, malambot yung tulad ko. Ngayon, tinatanggal ko na diretso. Pero sabi ng French proverb, pagka ikaw raw ay may malinis na konsensya, pagtulad ito ng isang napakalambot na ulan. Hallelujah, praise God. Gusto mo ba ang buhay mo may dala-dala ka mga kabigatan na hindi mo dapat? Clear conscience is a blessing. Ano pa sabi mga kapatid? Kasi Dickens pa rin nagsabi mo. Si Epicurus, ito po sabi, believed that pleasure was the highest good, but he believed that pleasure and virtue go hand in hand. That the evil thus could never be happy, for apart from anything else, there is that constant fear of being found out. So kung si Epicurus, ang tinuturo naman niya, basta yung bahala mong gawin ang gusto mo, pero huwag ka na mahuli. So ito ang buhay na sikreto ko, no? Yung sabi sa Biblia, wala ka po sikreto, mga natili sikreto. Malalantad yan. Yung para sa pagsabi ito sa bubungan ng tao para marinig po na lahat. So sa mga tuwid, hindi po ito nagiging lihim habang buhay. It's a blessing to help your conscience. And fifth, last, reward of inner freedom. Pag ang salita ng Diyos ay suma sa atin, tayo malaya gumawa ng lahat ng gustong ipagawa ng Diyos sa atin. Gusto mo mag-negosyo, gusto mo mag-ebanghelyo, gusto mo gumawa ng mabuti, gusto mo mag-volunteer, gusto mo sumama sa ministry ng church, malaya ka. Walang pumipigil sa iyo. Kasi pag ang salita ng Diyos wala sa tao, kung ano ang inisip ng tao. Magkakapit mo na gagawin ko, mag-aaral mo na ito, gawin mo na, dito ang magkakabaw. Kung saan-saan ang sumusuot, mga kapatid, naliligaw na landas. Pero pagka ito ay sumunod sa Lord, ito maganda. Magkakaroon ka ng kapayapaan, meron ka pang kalayaan. When a man is habituated himself to the obedience to God's word, and conscience, so far from living a more confined life, he has a center into freedom from passion and instinct, which he well know can ruin life. Kaya niya mga kapatid, hallelujah, bantayan ang kanyang sarili dahil siya pinalaya ng gusto ng ating Panginoon. All our fine rewards, lahat po yan magandang gantimpala. Kasama po ng kaligtasan, which is the best of all rewards. There is no doubt that Hebrew would expect material rewards as well. Inakahulog ko mga kapatid, pagkakat hindi masyado importante, kasama talaga ang material na blessing. Inuulit ko mga kapatid, ang Paskong hindi po prosperity preacher. Hindi ko ginagamit ang salita ng Diyos para sabihin sa inyo, payayamanin kayo ng Lord. Hindi po. Kaya huli po sa aking babanggitin ang kayamanan. Sinasabi ko lang, kasama rin talaga ang kayamanan sa reward. Pero yung po, pangalawa lang, pangatlo. Ang pinakauna talaga ng reward, kaligtasan ko. Mali masugod tayo na. Salamat po natin ang ating kayamanan. Conscience, experience, maganda na reward yan. Freedom, maganda. Pero mga kapatid, ito po sinabi na kailangan po the reward of the humility or for humility and fear of the Lord is riches and honor. Pag tayo ay mapakumbaba at tayo po nitakot sa Diyos, may kayamanan
at meron pong parangal na tatanggapin tayo sa buhay. Kawikaan ng 22:4. Pag ikaw ay pinarangalan, ang kalaban natin yung pagmamataas. Pag ikaw ay pinagpapala, kalaban natin yung sinasabi natin, galing natin. Kaya natin alalahanan tayo. Kailangan lahat ng blessing natin ihandog natin sa Kanya na nagtiwala sa atin na bigyan tayo ng pagpapala niya. Narinig niyo ko? Pinagkatiwalaan ka lang niya na magkaroon ng pagpapala kanya, kaya ka natamasa. Hindi dahil kayo magaling, kundi meron kang Diyos na talagang bigyan ng pagpapala niya. Pinagkatiwalaan ka lang. Kaya pagkakatiwalaan lang, ibalik natin sa kanya lahat. Ay sa kanya naman nagawin lahat. What have you given to the Lord that He has first given to you? Binigay na lahat sa atin. Sabi nga ni Pablo, if we have hope in Christ, in life only, we are all men most fitting. 1 Corinthians 15:19, dito po ako magtatapos. Kung sa buhay na ito, dito pa lang may pag-asa, ikaw ang pinakakawawang tao sa balat ng Panginoon. Bakit? Mas ba magkaroon ng pag-asa dito? Kasi may pag-asa sa langit. Kapag wala kang pag-asa sa langit, pag-asa mo sa lupa lang, kawawa ka. Dahil hindi ka ligtas sa harap ng Panginoon. Kailangan kayo nagsisi. Kailangan tagapin mo si Kristo bilang tagapagligtas mo. Magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Magpakapuspos ng banal na Espiritu. At mabuhay ng banal. Sumusunod sa salita ng Diyos. Ano sabi? Mayroon kang malaki gantimpalang na hinihintay. The ultimate reward. Pag tayo uuwi na yun, hindi mo nakatanggap itong reward na yun. Kung never ka pang tumanggap kay Lord, never ka pang nagsisi, now is the day. Kaya basta meron na akong lihon, hindi ko tinatanong ng Bible kung may lihon ka lang. Obviously meron. Kasi kung sa passport mo, sa ina-apply mo, meron kang nilalagay sa religion mo. Ano? Nilalagay mo. Meron kang religion. Ang importante, ipag-ayos ka naman sa ating Panginoon. Receive the great reward by asking for forgiveness. Makipag-ayos sa Panginoon. Ang mga nanampalataya, kailangan rin lumapit sa Lord. Humingi ng tawad. Ay wala pa pong taong perfecto kahit siya'y niligtas ng Lord. Kaya hindi lang po para sa panaluhin ang panangarap, para sa lahat ng mga tao ang panangarap ng Lord. It will bring you a satisfied life here on earth and beyond. So hindi lang po sa sabihin ang pag-asa mo lang. Ang pag-asa dapat natin ang nangyari at pili ng Panginoon sa natin. Ang kapatunan natin not just on this earth. Kung ang pag-asa mo dito sa lupa sa ating pagbuhay na wala. Pagka wala kang pera, wala na. Gusto mo na ayaw na mabuhay. Hindi lang yan sa lupa yan eh. Nawala yung sinalago na bahay, kinuha sa'yo, yung bahay, lupa, kotse, etc. Nalugi negosyo mo, wala ka ng pag-asa. No. Narin ng Panginoon at ang kanyang salita. Sabi nga, pinaas ng Panginoon na higit na mas mataas sa kanyang pangalan ang kanyang salita. Kasi importante ng Diyos ang kanyang salita. At sabi ng aking preaching kanina, ang salita ng Diyos ay perfect. Kaya wala kang alihay ang hindi natin ang salita ng Diyos. Ikaw
dalawang isip. Umabot ka na sa level na gano'n. Sa antas na yun, para ikaw ay tumalikod na. Tuloy ang ligaya sa Panginoon. Kasi kasama ng great reward, experience, freedom. Ano ba? Conscience na malinis. Freedom, mga kapatid, sumunod sa ating Panginoon.